Sa isang malawak na mundong puno ng mahika kung saan nagkakasamang namumuhay ang siyam na makapangyarihang lahi, ang mga Dragonoot, Elf, Onifolk, Dwarf, Demonkin, Dark Elf, Centaur, Beastfolk at mga tao. May isang batang lalaki na nagngangalang Light na nangangarap na maukit ang kanyang pangalan sa kasaysayan. Ipinanganak sa isang tahimik na nayon ng mga tao, lumaki siyang pinapanood ang mga makapangyarihang manlalakbay na tumatawid sa mga lupain sa paghahanap ng kasikatan at ginto. Determinado siyang iahon sa kahirapan ang kanyang pamilya, kaya buong pusong nagpaalam si Light sa kanyang bayan at nagsimulang maglakbay patungo sa isang mas maliwanag na kinabukasan, hinahabol ang salapi at kapangyarihan. Pagkalipas ng ilang araw ng paglalakbay, sa wakas ay nakarating siya sa isang mataong lungsod na puno ng mga mangangalakal, manlalakbay at mga kakaibang nilalang. Habang nililibot niya ang masiglang lansangan, pinagtatawanan siya mula sa iba't ibang direksyon, ngunit patuloy siyang naglakad, determinado na mahanap ang guild ng mga manlalakbay. Pagkapasok niya, mahina niyang binati ang tagatanggap ng ngumiti ng mainit at tinanong kung nais niyang magpatala. Nang siya ay tumango, ipinaliwanag ng babae ang sistema, na bawat bagong manlalakbay ay nagsisimula sa antas ang pinakamababa. Nagtanong siya kung may espesyal na kakayahan ito, at buong pagmamalaking sinabi ni Light na ang kanyang kapangyarihan ay tinatawag na Unlimited Gotcha, isang abilidad na nagpapahintulot sa kanya na tumawag ng mga bagay sa pamamagitan ng mahiwagang paghila. Sabik niyang ipinakita ito sa pamamagitan ng kanyang unang gotcha, ngunit lumabas lamang ang isang sirang tinidor. Napakurap ang tagatanggap sa pagtataka, hindi tiyak kung siya ay nagbibiro. Nahihiya ngunit determinado, ipinilit ni Light na hindi iyon lang ang kaya niyang ipatawag, subalit ang mga sumunod na pagtatangka ay puro bulok na merienda ang lumabas. Labis siyang napahiya habang pinanood ang tagatanggap na markahan siya bilang antas nang walang pag-aatubili. Matapos matanggap ang kanyang card bilang manlalakbay, agad siyang humingi ng mga gawain para sa mga baguhan. Dahil sa kanyang sigasig, itinuro siya ng babae sa pader ng mga anunsyo, ngunit agad nitong napagtantong hindi siya marunong magbasa. Napabuntong hininga ito ngunit mabait na binasa ang mga listahan, at sa kabila ng kanyang kamalasan, napangiti si Light at tinanggap ang pinakanakakabagot na gawain ng buong determinasyon. Pagkatapos ng mahabang araw ng pagod na paggawa, sa wakas ay nakapag-ipon siya ng sapat na barya upang makaupa ng maliit na silid para sa gabi. Naramdaman niya ang munting pagmamataas dahil nakaligtas siya sa kanyang unang araw bilang isang manlalakbay. Ngunit bago pa man niya malasap ang sandali ng kapayapaan, biglang hinarang siya ng isang pangkat ng mga beastfolk sa isang makitid na eskinita. Ang kanilang pinuno, isang malupit na wolfman na may peklat sa nguso, ay biglang inagaw ang supot ng mga barya mula sa nanginginig niyang mga kamay. Nang magmakaawa si Light, ipinaliwanag niyang iyon lang ang kanyang natitira, ngunit kinutya lamang siya ng wolfman at pinagtawanan dahil nagmamakaawa siya sa kaunting salapi, saka ito mabilis na sumuntok paitaas at pinabagsak siya sa lupa. Umalinggaw ang tawanan sa eskinita, habang naglakad palayo ang grupo, iniwan siyang duguan at napahiya sa malamig na batong daan. Ang mga taong dumaraan ay lumingon ngunit agad na umiwas, ayaw makialam. Habang nagsisimula ng manlumo si Light, may marahang tinig na tumawag sa kanya, at isang manipis na elf na may pilak na buhok ang lumuhod sa tabi niya. Nagniningning ang kanyang mga kamay habang tinutulungan siyang umupo at pinapagpag ang alikabok sa kanyang punit na kapa. Nabigla sa kabaitan nito, nauutal si Light, hindi makapaniwala na may isang nilalang na kasing ganda at kasing dalisay na tutulong sa isang maruming tao gaya niya. Ngumiti ang elf at ipinaliwanag na siya ay bahagi ng Concord of Tribes, isang maalamat na pangkat ng mga manlalakbay na nagkakaisa mula sa siyam na lahi sa ilalim ng isang sagisag. Ipinakilala niya ang sarili bilang Sasha, kasama ang kanyang mga kasamahan na sinagaru ang Beastman na sumasagisag sa lakas, Drago ang mapagmalaking kabataang dragon, Diablo ang demonyo, Oboro ang Oni, Nano ang dwarf, Sean ang dark elf, at Centaur ang centaur. Habang nakikinig siya sa paghanga, lumapit si Drago at iniabot ang kanyang kamay, ipinaliwanag na ang kanilang grupo ay may kulang na isang lahi lamang, ang isang tao. Nabigla si Light sa pambihirang alok, at habang umaapaw ang pag-asa sa kanyang puso, nanginginig niyang tinanggap ang imbitasyon, natanto sa unang pagkakataon na may mga taong tunay na nangangailangan sa kanya. Hindi nagtagal, natagpuan ni Light ang sarili niyang naglalakbay sa madidilim na lagusan ng isang napakalaking kuweba na kilala bilang The Abyss. Biglang sumulpot mula sa lupa ang isang dambuhalang halimaw na uod at sumugod diretsyo sa kanya, ngunit sa isang iglap ay lumapit si Drago. Kumikislap ang kanyang malaking espada habang tinataga ang nilalang sa kalahati bago pa ito makalapit kay Light. Habang humihina siya ng maluwag, tahimik na gumapang mula sa likuran ang isa pang uod,
ngunit bumulahaw ang tunog ng pana ni Sasha sa hangin at tumama sa ulo ng halimaw sa isang perpektong tama. Nagulat at nahihiya sa kanyang kapabayaan, mahina ang tinig ni Light na humingi ng paumanhin, ngunit napabuntong hininga si Sasha, lumuhod sa tabi niya upang gamutin ang mabababaw na sugat sa kanyang braso. Mahina niya itong pinagalitan, ipinaalala na ito ang pinakamapanganib na piitan sa buong mundo at ang isang pagkakamali ay maaaring magdulot ng kamatayan. Ang natitirang mga kasamahan ay nanood na may mga ngiti, tinutukso si Sasha na parang ina ni Light na labis ang pag-aalala. Namula ang kanyang mukha at itinangging siya ay nagmamalasakit lamang sa isang kasamahan, ngunit walang naniwala sa kanyang dahilan. Nakita ni Drago ang tensyon, kaya't humalakhak siya ng malakas at tinapik ang balikat ni Light. Pinupuri ito dahil sa laging paggawa ng masarap na tsaa para sa grupo. Dahil sa kanilang kabaitan at pagkakaisa, muling ngumiti si Light at tumindig ng matatag, handang sundan sila palalim sa puso ng piitan. Pagkalipas ng ilang oras ng paglalakad sa madilim na mga lagusan, huminto ang grupo sa tila isang saradong dulo. Akala ni Light ay magpapahinga lamang sila kaya napangiti siya sa ginhawa at inilabas ang kanyang maliit na takure at mga halamang pampabango upang maghanda ng tsaa tulad ng nakagawian matapos ang mahabang paglalakbay. Ngunit bago pa siya makapagbuhos ng unang tasa, narinig niya ang malalim na tinig ni Drago na nagsabing hindi na nila kailangan ng tsaa ngayon dahil siya ay pinaalis na sa grupo. Natawa si Light ng mahina, inakalang isang biro lamang, ngunit ang malamig na ekspresyon ni Drago ay nagsabi ng kabaligtaran. Tumawid ang mga braso ni Garou at mariing kinumpirma ang desisyon, iniwang tulala si Light sa hindi makapaniwalang pananahimik. Litong-lito at nasaktan, tinanong niya kung bakit bigla siyang tinalikuran matapos ang lahat ng pinagdaanan nila. Sagot ni Garou, wala silang silbi para sa kanya, at si Sasha na dati niyang tagapagtanggol ay umiwas ng tingin na may pandidiri, tinawag siyang hangal dahil hindi niya agad nalaman ang kanyang lugar. Isa-isang sumang-ayon ng iba, tumawa si Nano, at maging ang mga demon ay napabuntong hininga sa ginhawa dahil sa wakas ay naalis nila ang pasanin nilang tao. Pilit na inuunawa ni Light ang kanilang kalupitan, kaya tinanong niya kung bakit kailangan pa nilang magkunwaring kaibigan. Ngumisi si Drago at ibinunyag ang katotohanan, kinuha lamang nila siya dahil sa kanyang unlimited gacha na inakala nilang makakatawag ng makapangyarihang kayamanan, ngunit ngayong napatunayang walang silbi, wala nang dahilan upang panatilihin siya. Malupit na tumawa si Garou, tinawag siyang isang walang talento at kaawa-awang tao na hindi kailanman nababagay sa kanila. Sa gitna ng tahimik na piitan, napagtanto ni Light na ang lahat ng kabaitan ay peke lamang at siya ang naging hangal na naniwala rito. Habang unti-unting naglalaho ang tawanan sa lagusan, tumiklop ang mga braso ni Sasha na may mapanuyang ngiti. Dama ang baluktot na ginhawa na sa wakas ay malaya na siyang tuparin ang pangarap na makapag-asawa sa kanyang guro kaysa makisama sa tinatawag niyang kaawa-awang batang tao. Sa pakikinig sa malupit na salitang iyon, nanikip ang dibdib ni Light, hindi makapaniwala habang umiikot ang kanyang isipan sa sakit ng pagtataksil. Ngunit bago pa siya makapagsalita, lumapit si Drago, malamig ang tinig, at iniutos kay Garou na tapusin ang lahat. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Light ang nakakatakot na katotohanan, hindi lang nila siya gustong iwan, gusto nila siyang patayin upang hindi siya makapaghiganti. Kumislap sa liwanag ng piitan ang mga kuko ni Garou, habang hinihiwa nito ang pisngi ni Light, sumingaw ang kirot habang dumaloy ang mainit na dugo sa kanyang balat. Tahimik na nanood ang iba, walang pakialam at puno ng pagkamuhi ang mga mata. Sa takot, tumakbo si Light, ngunit narinig niya ang nakakalokong tawa ni Garou na sumisigaw na magugustuhan ng mga halimaw ng piitan ang kanilang bagong pagkain. Akala ni Light ay nakatakas na siya, ngunit isang palaso ang tumama sa kanyang binti, walang awa na pinakawalan ni Sasha, dahilan upang bumagsak siya sa lupa. Lumapit si Garou at sinipa siya ng buong lakas sa tiyan, napasinghap si Light sa sakit habang siya ay napayuko. Sinuntok at sinipa siyang muli at muli, ninanamnam ni Garou ang bawat sigaw ng paghihirap. Ngunit bago pa niya maibigay ang huling dagok, pinigilan siya ni Sasha, ipinaalala na kailangang magmukhang aksidente ang kanyang kamatayan. Nakangising tinaas ni Garou ang kanyang mga kuko para sa panghuling hampas, ngunit habang gumagapang si Light sa lupa sa pagnanais na mabuhay, aksidenteng napindot ng kanyang nanginginig na kamay ang kumikislap na rune ng teleportasyon na nakaukit sa sahig. Sumigaw si Drago na patayin siya bago ito umandar, ngunit bago pa sila makalapit, bumulagta ang nakakasilaw na liwanag at sa isang iglap ay naglaho si Light. Iniligtas ng mahiwagang kapangyarihan habang isinumpa ng kanyang traidor na grupo ang kanyang pagkaligtas. Pagkatapos ng nakakasilaw na liwanag, nagkamalay si Light sa isang malamig at di kilalang bahagi ng piitan, ramdam ang sakit sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Bawat mababaw na paghinga ay parang apoy na sumusunog sa kanyang dibdib,
at napagtanto niyang kahit mabuhay man siya ngayon, darating din ang oras na may halimaw na dadaan at tatapos sa kanya. Ang malamig na hangin na umiihip sa kuweba ay tumutusok sa kanyang balat, nagpapaalala ng init ng tahanan, ng halakhakan ng kanyang pamilya, ng mga payak nilang pagkain, at sa alaala niyon ay mas lalo siyang napaluha. Pumasok sa kanyang isipan ng Concord, naaalala kung gaano sila kabait noong una, noong inabot nila ang kanilang mga kamay sa kanya, at hindi niya maunawaan kung paano nagawang magbago ng mga ngiting iyon tungo sa ganoong kalupitan. Naalala niya ang silid na walang labasan kung saan siya ipinagkanulo, ang malamig na titig ng mga mata nilang walang damdamin, at ang hapdi ng kanilang mapanuyang tawa. Sumiklab sa kanya ang galit kasunod ng pagkalito, nagtaka kung paanong ang mga makapangyarihang bayani ay naging mga halimaw. Ang pagkalitong iyon ay naging matinding puot habang pinipigilan niya ang kanyang luha at pinipisil ang kamao, nanunumpa ng paghihiganti laban sa bawat isa sa kanila. Sa huling lakas ng kanyang katawan, itinulak niya ang sarili upang makatayo, ngunit nakaramdam siya ng nakakakilabot na presensya sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang lumingon at nagtama ang kanyang mga mata sa isang dambuhalang orthos, isang halimaw na may dalawang ulo na kumakain ng anumang madaanan. Nababalot ng takot, napagtanto ni Light na hindi siya iniligtas ng teleportation trap, kundi dinala siya sa pinakamalalim na antas ng abyss. Habang gumagapang palapit ang orthos at umuugong ang dagundong ng halimaw, sumigaw ang kanyang mga likas na damdamin ng pagnanais na mabuhay. Sa matinding takot, paulit-ulit niyang inaktiba ang kanyang unlimited gacha, nananalangin para sa isang himala, at sa huling pagpindot ng kanyang nanginginig na kamay, biglang sumiklab ang isang napakalaking mahiwagang bilog na nagbigay liwanag sa buong kuweba. Sa kanyang naguguluhang mga mata, bumaba mula rito ang isang sinaunang diwata na kumikislap na parang piraso ng liwanag ng buwan. Ang mahiwagang diwata ay gumalaw sa hangin ng may hindi kapanipaniwalang bilis at pinilas ang halimaw na parang hinihiwa lamang na gulay. Sa loob ng ilang segundo, nagkalat sa lupa ang mga pira-pirasong labi ng nilalang, at ang diwata ay dahan-dahang bumaba, ang kanyang mga pakpak ay nag-iwan ng mga kumikislap na bakas ng liwanag sa madilim na kuweba. Walang nagawa si Light kundi mapatulala habang kalmadong iniunat ng diwata ang kanyang delikadong kamay, at sa isang iglap ay naglaho ang mga labi ng halimaw na parang walang nangyaring laban. Humarap siya kay Light at marahang lumapit ng may kariktan, lumuhod sa kanyang mga paa, at sinimulang pagalingin ang kanyang sugatang katawan gamit ang malambot na gintong liwanag. Yumuko siya ng ulo, humihingi ng tawad dahil ginamit niya ang mahika ng walang pahintulot, ipinaliwanag na hindi niya kayang tiisin ang sakit ng kanyang Panginoon. Hindi pa rin makapaniwala si Light, kaya't nauutal niyang binigkas ang kanyang pangalan, at mahinhing inulit ito ng diwata, inuusal muli at muli na parang banal na dasal. Nang kumislap ang kanyang mga mata, ipinahayag niya ang kanyang walang hanggang katapatan, sinabing siya ay pag-aari lamang ni Light magpakailanman. Nang mahina itong magtanong kung sino siya, umiti ang diwata at ipinakilala ang sarili bilang ang antas 999 na ever-seeking maid, isang maalamat na ultra-rare summon mula sa kanyang gacha. Nabigla si Light at mariing tumutol, sinabing puro basura lamang ang lumalabas sa kanyang kapangyarihan, hindi makapaniwala na nilalang na ganoon kalakas ay maaring manggaling dito. Ngunit iginiit ni May nakarapat-dapat siya at taimtim na nakiusap na tanggapin ang kanyang katapatan. Nabagbag ang puso ni Light sa kanyang katapatan, kaya't sa wakas ay pumayag siya, at kumislap sa tuwa ang mukha ni May, nagpasalamat ng buong galak bago marahang iminungkahi na pag-aralan nila ng magkasama ang kanyang kakayahan. Ibinunyag niyang taglay niya ang makapangyarihang kasanayang appraisal, isa lamang sa kanyang napakaraming regalo. Nang sumang-ayon si Light, kumislap ang mga mata ni May sa gintong liwanag habang iniaktiba niya ang kanyang appraisal skill, maingat na sinusuri ang katawan at enerhiya ng mahika ni Light. Pagkalipas ng ilang sandali, nagbago ang kanyang ekspresyon mula sa pagtataka tungo sa paghanga, na pagtantong ang kanyang unlimited gacha ay binalot ng napakaraming antas ng banal na proteksyon, bawat isa mas makapangyarihan kaysa sa nauna. Sa pagkamangha, ipinaliwanag niya na tila walang silbi ang gacha ni Light dahil ginagamit niya ito sa mga lugar na kulang sa mana, ngunit ngayon na siya ay nasa pusod ng abyss na sagana sa enerhiya. Kayang sumipsip ng gacha ng labis na mana at lubhang pataasin ang posibilidad ng pagkuha ng mga bihirang card. Matyaga niyang ipinaliwanag ang sistema ng ranggo, simula sa pinakamataas na antas na rank, at kasunod nito ay super ultra rare. Ultra rare, rare, normal at sa huli ay error, ang pinakamababang antas. Nakikinig si Light, hindi pa rin ganap na nauunawaan, ngunit ipinaliwanag ni May na ang malas niya noon ay hindi kailanman tunay na malas, kundi dahil lamang sa kapaligirang kulang sa mana.
Pinuri niya si Light dahil hindi sinasadyang natuklasan nito ang katotohanan sa likod ng kanyang kakayahan at sa tapang nitong paglalakbay sa Abyss upang palakasin ito, bagaman aminado siyang labis na mapanganib ang ginawa niya. Sa kanyang mga salita, ibinaba ni Light ang ulo, nanginginig ang tinig habang ipinagtapat na hindi siya pumasok sa Abyss mag-isa, kasama niya noon ang kanyang grupo, ang mismong mga taong nagtaksil, nanakit at nag-iwan sa kanya upang mamatay. Nabiyak ang kanyang tinig sa pag-alala sa kanilang malupit na tawa at pang-insulto, inamin niyang ang tanging hangarin lamang niya ay kumita ng marangal para sa kanyang pamilya. Nilamon ng emosyon, napaiyak siya at lumuhod si May sa tabi niya, ramdam ang kirot sa bawat salitang kanyang binigkas. Sa wakas ay napaluhod si Light, muling bumalik sa isipan niya ang mga alaala ng pagtataksil na parang mga sugat na muling bumuka. Nanginginig, hinawakan niya ang sirang palaso na nakabaon pa rin sa kanyang binti, nababalutan ng dugo ang kanyang mga daliri habang tumutulo ang mga luha. Sa pagitan ng mabigat na paghinga, mahina niyang binigkas na hinding-hindi niya mapapatawad ang mga halimaw na iyon na nilapastangan ang kanyang pagkatao at winasak ang kanyang tiwala. Bago pa siya tuluyang gumuho, lumapit si May at niyakap siya ng marahan, inalo sa yakap na puno ng init hanggang sa unti-unting humupa ang kanyang mga hikbi. Sa malambing na tinig, inamin ni May na hindi niya kailanman mauunawaan ng lubos ang lalim ng sakit na iyon, ngunit nangangako siyang gagamitin ang lahat ng kanyang lakas upang pabagsakin ang Concord. Nabigla si Light at tinitigan ang kumikislap niyang mga mata, habang nangangako itong ibabagsak sa kanyang harapan ang mga dating kasamahan, nakagapos at handang hatulan. Ngunit bago pa siya makakilos, umiling si Light at dahan-dahang tumayo, pinigilan siya at mahigpit na sinabi na tumigil. Napakunot ang noo ni May, tinawag siyang labis na mabait, ngunit mumiti lamang si Light sa kabila ng mga luha. Inamin niyang ang kanyang pagbagsak ay dahil sa sarili niyang kahinaan, at bagaman umaakit ang paghihiganti, tinanggihan niyang umasa sa kapangyarihan ni May upang ipatupad ito. Sa halip, nanumpa siyang lalakas sa sarili at ipagkakaloob ang hustisya sa kanyang sariling mga kamay. Inasahan niyang hindi ito paniniwalaan, ngunit nagulat siya nang walang pag-aalinlangang tumango si May, matatag ang kanyang tiwala. Sa lakas ng loob na iyon, muling ipinatawag ni Light ang kanyang gatsa, at habang nabubuo ang mga kumikislap na bilog ng mahika sa paligid niya, umalingaw-ngaw ang pagyanig sa buong Abyss. Nagsimula ang kanyang paglalakbay upang muling buuin ang sarili. Lumipas ang 3 taon, sa kailaliman ng walang hanggang kadiliman ng Abyss Dungeon, si Light, ang minsang nabasag na manlalakbay, ay ngayon ay naghahari bilang pinakamataas na pinuno ng isang maunlad na bansang nilikha ng kanyang unlimited gatsa. Saan man siya maglakad, yumuyuko sa kanya ang mga tapat na lingkod, mga tinawag na bayani, espiritu at mga diwata, iginagalang ang kanilang minamahal na Panginoon. Ang kanyang hukbo ay labis na humahanga sa kanya na nagbabayad pa sila ng ginto upang makakuha ng isang tasa ng kanyang tubig paligo, naniniwalang ito ay may basbas ng Diyos. Habang naglalakad si May, ang kanyang tapat na alila, sa tabi niya sa mga mararangyang pasilyo ng marmol, hindi niya maitago ang inis sa mga paru-parong diwata na nag-uunahan upang makuha ang pansin ni Light. Ngunit si Light ay nananatiling kalmado, ipinaliwanag na ang paghanga ng mga ito ay patunay ng kanilang katapatan at debosyon. Nang lumabas sila, sumigaw sa tuwa ang lungsod, binabati ng mga mamamayan ang kanilang mabait na hari. Lumapit ang isang elf at iniulat na paubos na ang supply ng matatamis ngayong buwan, at si Light bilang maunawaing pinuno ay nangakong ayusin ito. Napagtanto niyang ang patuloy na paglobo ng populasyon ay nagpahirap sa daloy ng mga yaman, kaya't nagpasya siyang palakasin ang kalakalan sa pagitan ng panloob at panlabas na bahagi ng Abyss. Naging mausisa siya tungkol sa mga tungkulin ng kanyang pinakamataas na lingkod, kaya tinanong niya si May tungkol sa kanilang mga ginagawa. Ipinaliwanag nito na si Ayuiki ay pinalalawak ang nasasakupan ng Abyss, habang si Ellie ay abala sa masusing pag-aaral ng mga bagong mahika upang maisulong ang kanyang mga layunin. Nalugod si Light sa kanilang dedikasyon, hanggang sa mapansin niyang may isang pangalan na hindi binanggit ni May. Nang itanong niya si Nazuna, napabuntong hininga ito at ipinaliwanag na muli itong nag-ikot sa kastilyo, hindi para sa seguridad kundi dahil, ayon sa kanya, masyado itong hangal upang makatulong sa anumang bagay na walang kinalaman sa pakikipaglaban. Sa loob ng maririkit na pasilyong kristal ng Abyss Castle, masayang naglalakad si Nazuna, mahina ang awit sa sarili, walang iniintinding alalahanin sa mundo. Wala siyang malinaw na tungkulin o direksyon, ngunit dahil bihira siyang magdulot ng problema, hinahayaan na lamang ng karamihan sa mga kawani na malayang gumala. Samantala sa labas, sa mga lugar ng pagsasanay, sinisimulan ni Light ang kanyang araw-araw na pagsasanay sa pakikipaglaban kasama ang isa sa kanyang piling tawag na si Jack. Isang dambuhalang mandirigma na ang espada ay minsang nakahati ng mga bundok.
Bagaman may hindi mabilang na makapangyarihang alagad si Light na handang ipagtanggol siya, tumatanggi siyang umasa lamang sa kanila, nais niyang magkaroon ng lakas upang ipagtanggol ang kanyang mga nasasakupan gamit ang sarili niyang kamay. Pagkalipas ng 3 taon ng tuloy-tuloy na pakikipagtagisan kay Jack, nakayanan na niyang tapatan ang bawat hampas nito, yumanig ang lupa sa bawat sagupaan nila. Sa loob ng kastilyo, ipinagpapatuloy ni Nazuna ang kanyang pag-ikot at sa kalaunan ay nasalubong niya ang ilang fairy maid na abala sa paglilinis ng mga pasilyo. Nais ipakita ang kanyang halaga, buong pagmamalaki niyang idineklara na siya ay nasa isang mataas na antas ng misyon para sa seguridad, dahilan upang umiti at purihin siya ng mga diwata, habang palihim silang nagkakatinginan na may alam na biro. Dahil sa papuri, itinaas ni Nazuna ang kanyang dibdib sa kasiyahan at buong siglang nakinig habang sinasabi ng mga maid na may isang espesyal na lugar na nangangailangan ng kanyang proteksyon. Hindi niya alam na niloloko lamang siya upang gawin ang kanilang gawaing bahay. Ilang minuto ang lumipas, masayang naglakad si Nazuna pababa sa pasilyo at kumatok sa pintuan ng silid ni Light, inaasahang walang tao dahil dapat ay nagsasanay ito kay Jack. Sa kanyang gulat, bumukas ang pinto at lumabas si Mai, bahagyang magulo ang buhok at halatang nagulat. Nakatingala si Nazuna na may inosenteng pagtataka at tinanong kung ano ang ginagawa ni Mai sa silid ni Light, ipinagmamalaking sinabi na siya ay nasa duty ng pagbabantay, na bagaman totoo, hindi nangangahulugang dapat siyang naroon. Nauutal si Mai bago sinabing nililinis lamang niya ang silid ni Light habang wala ito, ngunit bago pa niya matapos ang paliwanag, nakalusot si Nazuna at pumasok sa loob. Sa isang tingin pa lamang, halata na walang nililinis si Mai, magulong-magulo ang kama at ang unan ay halatang bagong niyakap kung hindi man bagong amoy. Nahuli sa akto, nabigla si Mai at biglang sinabing bahagi iyon ng kanyang espesyal na teknik sa pag-aayos ng kama. Dahil sobrang tiwala, agad na pinuri siya ni Nazuna sa kasipagan, walang kamalay-malay kung gaano ito katawa-tawa. Naalala ni Nazuna ang kanyang pakay at ibinigay ang mensahe ng mga fairy maid. Sinasabi nilang pagod na sila sa palagiang pananatili ni Mai sa silid ni Light at gusto rin nilang linisin ang kanyang mga gamit. Agad na naunawaan ni Mai ang tunay na kahulugan ng reklamo at pinilit ng umiti, nagpasalamat kay Nazuna sa pagdadala ng mensahe at bilang gantimpala ay binigyan ito ng ilang gintong barya bago pinauwi. Natapos ang kanyang tungkulin kaya nagpa siyang gantimpalaan ang sarili, nagtungo sa tindahan ng mga tinapay at ginastos ang gantimpala sa matatamis. Habang ninanamnam ang kanyang dessert, napansin niya si Aoyuki sa terasa ng kastilyo at masiglang kumaway, nagulat na makita ito roon dahil inakala niyang nasa misyon pa ito. Sumagot si Aoyuki sa pamamagitan ng ilang mahiwagang meow, naganap namang maling naintindihan ni Nazuna, seryosong tumango at inakalang pinapapasabog siya ng kagubatang malapit. Nabigla si Aoyuki at agad na nagsalita sa malinaw na wika, ipinaliwanag na naroon lamang siya upang ihatid ang bagong mapa ng teritoryo ng Ibis. Tumawa si Nazuna, sinabing alam na niya yon mula pa noong una at tinanggap ang mapa bago nagpatuloy sa pag-ikot. Ang susunod niyang patutunguhan ay ang throne room, kung saan sumilip muna siya upang masigurong walang tao bago pumasok. Dahil labis na namimiss si Light, niyakap niya ng mahigpit ang trono nito at napabuntong hininga, nagsasabing hindi pa niya ito nakikita buong araw. Ngunit naputol ang kanyang malambing na sandali nang marinig ang malakas na kaluskos. Namutla siya nang mapansin na nabali niya ang isa sa mga palamuting pakpak ng trono, napuno ng takot ang kanyang isipan, habang dali-dali niya itong dinikit pabalik, umaasang walang makakapansin. Nang masigurong maayos na itong tingnan kahit hanggang hindi nahahawakan, mabilis siyang tumakbo palabas ng silid na parang batang nakagawa ng kasalanan. Sa labas ng kastilyo, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng mga lumulutang na kristal ng Ibis, tinapos ni Light at ni Jack ang kanilang mahabang pagsasanay. Inunat ni Jack ang kanyang mga balikat na may ngiti, sinasabing ang kontrol ni Light sa kanyang katawan at mana ay napabuti ng husto, higit pa sa karamihan ng mga nilalang sa buong Ibis, na hindi kailanman kayang abutin ng iba. Inamin ni Jack na halos wala ng kalaban sa ilalim ng Ibis na makapapantay kay Light at marahil ay kakaunti na rin sa ibabaw ng mundo. Ngunit pinaalalahanan niya si Light na huwag masyadong maging kumpiyansa, dahil ang kapangyarihan, anya, ay kayang pabulagin ang paghatol. At hindi pa rin nila alam kung anong nakakatakot na mga kalaban ang naghihintay sa kanilang pagbabalik sa ibabaw. Tumango si Light ng seryoso at sinabing nauunawaan niya, tiniyak niyang mananatili siyang mapagmatsyag at hindi kailanman hahayaang masira siya ng sariling lakas. Nangangakong sa oras na dumating ang sandali ng kanyang matagal nang hinihintay na paghihiganti, siya ay ganap na handa at hindi gagawa ng kahit isang pagkakamali.
Samantala, sa loob ng kastilyo, nakaupo si May sa likod ng makintab niyang mesa, malamig at walang mabasang ekspresyon, habang nakatayo sa harap niya ang apat na fairy maid na sumulat ng liham, halatang kinakabahan. Matigas ang kanyang tinig nang tanungin sila kung alam ba nila kung bakit sila ipinatawag, ngunit nagkunwari ang mga maid na walang alam, ngumingiti ng pilit. Hindi nagpaloko si May, inilabas niya ang liham at binasa ito ng malakas, salita sa salita, ibinunyag na kinumpirma na ni Nazuna na sila ang may kagagawan. Agad silang nagpanik, yumuko at humingi ng tawad ng paulit-ulit, pilit na ipinapaliwanag na nais lang daw nilang tulungan si May sa kanyang mga gawain at linisin ang silid ni Light bilang tanda ng katapatan. Hindi natuwa si May, pinutol niya ang kanilang paliwanag at malamig na sinabi na marahil ay may timbang ang kanilang dahilan kung nagkaroon lang sila ng tapang na magsalita ng direkta, imbes na manipulahin si Nazuna. Bilang parusa, tinanggihan niya ang kanilang kahilingan at inutusan silang linisin ang buong pasilyo patungo sa silid trono gamit lamang ang kanilang mga kamay, bawal gumamit ng mahika. Nangalumata ang mga maid sa imposibleng utos, ngunit mumiti lamang si May ng matamis, sinasabing tinutulungan pa nga niya sila dahil bilang mga antas 500, kailangan pa nilang paghirapan kung nais nilang maabot ang kanyang antas. Bago pa niya sila palayain, nagbigay pa siya ng isa pang balita na agad nagpawala ng pag-asa sa mga mukha ng mga maid. Ipinaalam niyang aalis siya sa lalong madaling panahon para sa isang mahalagang misyon sa ibabaw, direktang utos mula kay Light mismo, at habang wala siya, ang apat ang mananagot sa kanyang mga gawain at sa pagpapanatiling malinis ng buong kastilyo. Yumuko ang mga maid ng magalang, pinilit ang ngiti, ngunit nang tumalikod si May, napalitan ng pagkainis ang kanilang mga mukha. Kinagabihan, nagtipon sila sa kanilang silid, nagrereklamo at nag-aalburoto tungkol sa hindi patas na parusa. Nagbubulong na sobra ang naging reaksyon ni May sa isang simpleng reklamo at hindi tama na siya lang ang may karapatang masiyahan sa banal na halimuyak ni Light. Ngunit dahil si May ang pinakamalakas sa kanila, ang hayagang pagsuway ay siguradong kamatayan. Si Prime, na palaging tuso, ay nagmungkahing lasunin siya, ngunit agad itong tinutulan ni Hifuma na dati nang nagsaliksik tungkol dito. Ayon sa kanya, ganap na immune si May sa lahat ng lason, kahit sa mga mahiwagang uri. Tinanggap nila ang kawalang pag-asa, na pabagsak sa sahig habang nagdadrama sa sobrang pangungulila sa paglilinis ng silid ni Light. Biglang nagsalita si Hifuma na gusto niyang mahawakan ang isa sa mga ginamit na tinidor ni Light, dahilan upang tignan siya ng may pagkasuklam ng mga kasama at tawagin siyang malaswa. Namula siya at ipinagtanggol ang sarili, sinabing gagawin din iyon ng sinuman sa kanila kung mabibigyan ng pagkakataon, at sa loob-loob nila, alam nilang totoo iyon. Tumahimik ang silid bago marahang bumulong ang isa sa mga maid na si May ay hindi naman naiba sa kanila, lalo na't halatang gumugulong ito sa kama ni Light kaninang umaga. Tumango ang iba sa pagsang-ayon, na pagtatantong bilang unang sumo ni Light, si May lamang ang nakasama nito ng matagal sa madilim na piitan bago pa man sila lumitaw. Noong panahong iyon, napakababa pa ng antas ni Light kaya't hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili laban kahit sa pinakamahinang halimaw, ibig sabihin ay ganap siyang umasa kay May upang mabuhay. Sa pag-iisip niyon, nagsimulang mangatal sa selos ang apat, iniisip ang mga sandaling magkasama sina May at Light sa kailaliman ng Abyss, at mabilis na naglakbay ang kanilang imahinasyon sa mga maruruming eksenang likha ng inggit. Puno ng mga di maipaliwanag na pantasya tungkol sa mga nangyari habang sila ay magkasama. Sa galit na dulot ng selos, biglang nagmungkahi si Hifuma, na laging may pinakamasamang ideya, na gamitin ang kanilang galit upang lumikha ng sumpa, at dahil labis na abala sa emosyon, hindi na nakaisip ng malinaw ang iba. Agad silang pumayag, kaya umupo sila sa paligid ng maliit nilang mesa, hinawakan ang mga kamay sa isang bilog, at nagsimulang umusal ng paulit-ulit ng mahina ang isang kakaibang ritual. Dapat mamatay si May, dapat mamatay si May. Paulit-ulit na parang isang sumpa, ngunit sa hindi magandang kapalaran para sa kanila, nakatayo si May sa labas ng kanilang pinto buong oras. Tahimik niyang binuksan ang pinto habang nag-uusal sila, at ang kanyang kalmado ngunit nakakatakot na presensya ay nagpapatigil sa apat ng bigla. Malamig niyang tinanong kung may sasabihin ba sila para sa kanilang sarili, at biglang nanginig ang mga maid at nagtago sa likod ng mesa, iginiit na hindi nila kailanman hihilingin ang anumang masama para sa kanya. Ngunit nanatiling composed si May at matalas na itinuro na malinaw niyang narinig ang kanilang pagdarasal para sa kanyang kamatayan, kaya mas mabuti raw na simulang ipaliwanag nila ang sarili. Sa wakas ay inamin nila na napigil sila ng selos na naiinggit sila dahil si May ang naging unang sumon at nagkaroon ng maraming oras na mag-isa kasama si Light. Huminga si May at sinabi na walang dapat mainggit sapagkat walang nangyaring immoral sa pagitan nila ni Light. Ipinaliwanag niya na inabot ng halos 3 buwan bago niya muntikong masumon si Ayuiki,
at sa mga panahong iyon ay abala siyang turuan si Light ng sining ng pakikipaglaban, kasaysayan ng mundo at mga batayang kaligtasan. Hindi ang mga kalokohang iniimbento nila, huminga ng maluwag ang mga maid, ngunit hindi nagtagal ay ibinunyag ni May na siya pala ay dumating upang humingi ng paumanhin dahil naging masyado siyang mahigpit kanina. Ngunit matapos marinig ang kanilang ritual ay binago niya ang isip at mula ngayon ay siya rin ang maglilinis ng buong silid trono bilang karagdagan sa pasilyo. Bumagsak sila sa tuhod humihingi ng awa, ngunit binaliwala sila ni May at pinilit agad na magsimula, kaya nagtrabaho sila buong gabi na bumulong ng pagsisisi hanggang sa aksidenteng matumba ni Hafuma ang palamuti ng trono at muli itong mabiyak. Tumango ng may takot ang apat at naalala kung gaano sila kalugmok, habang malayo naman ay mahimbing ang tulog ni Nazuna na walang kamalay-malay sa kabuluhang idinulot niya. Kinabukasan lumabas si Light sa kastilyo at nakita si Ayuki, Nazuna at Ellie na naghihintay na sa kanya malapit sa dambuhalang tarangkahan. Pinipinta ng banayad na liwanag ng mga kristal ng ebes ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Sumigaw ng may sigla si Nazuna at tumakbo upang batiin siya, sabik lalo na dahil wala siyang pagkakataong makausap siya kahapon. Sinubukang manatiling kalmado si Light dahil nais niyang simulan agad ang briefing ng araw, ngunit bago makapagsalita, ay biglang sumulpot mula sa anino ang isang rockhound na bagaman hindi tunay na banta para sa tulad ni Light. Nagpahigpit ng kaunti sa kanyang katawan ang isang kumislap ng lumang takot na pumailan lang sa kanyang isipan, alaala ng araw na muntik niyang mamatay sa isang halimaw na ito noon. Hindi napansin ang kanyang reaksyon ng iba, at nagalit sila na isang mababang halimaw lang ang naglakas loob na takutin ang kanilang Panginoon. Agad nilang pinag-usapan kung paano tuluyang lipulin ang lahi ng mga hound mula sa pag-iral, nanginginig at umiiyak na napaupo ang nilalang dahil nalaman ang tiyak na kapahamakan. Ngunit mabilis na lumapit si Light at sinabi sa kanyang mga kasamahan na hindi kailangang ganyan ang pagmamadali, pinatunayan niya yon sa pamamagitan ng pagyuko at marahang paghaplos sa ulo ng natatakot na hound at paghingi ng paumanhin dahil natakot ito. Alam niyang kung hindi siya kumilos ay maaaring pinahiran na ng sobra ang kanyang mga sobrang masigasig na nasasakupan at nawasak ang buong lahi. Nang humupa ang tensyon, tinanong ni Ellie bakit niya sila pinatawag. Tumayo ng matuwid si Light na may seryosong mukha at ipinaliwanag na ipinaalam sa kanya ni May na kumpleto na ang mga paghahanda para sa kanilang misyon sa ibabaw. At panahon na upang simulang isagawa ang matagal nilang hinihintay na paghihiganti.